Okay, so before anything else, I would like to start with what's in it for you. Okay, so I know time is precious, so I'll make sure that it's worth your time. Okay, so ano bang mapapala nyo? 'Di ba? So it should be something that will benefit you. Kasi this is 2-hour discussion. And if naka-standby kayo, 'di ba, for students din 'yun. So, I appreciate all your time invested in this discussion. Kaya let's discuss first kung ano ba yung mga benefit na makukuha nyo dahil umattend kayo tonight. So, lahat tayo dito, ESL teacher. So, aside from ESL teacher po, some of you have full-time job. Tama? So, can you guys type it in the chat box if ESL lang ba yung source of income or yung iba merong full-time job? So, let's all participate kasi it's 9 p.m. and yung iba baka antok na. So, let's make it as much as possible a lively discussion. Okay, so ESL only. How about the others? Again, si Irish may full-time job. May other jobs din si Randall. But mostly ESL lang. So, yung native camp lang talaga, no? Or ibang company. Merong ibang company baka? Okay. So, based on your answers, halos lahat sa inyo, ESL lang. Pero yung iba, merong ibang part-time job. Yung iba naman, merong full-time. So, isa lang ibig sabihin nun, lahat tayo gusto natin meron tayong pinagkakakitaan, di ba? Meron tayong mga extra income na pagkukuhanan natin if may mga hindi inaasahan, like yung mga emergency funds, di ba? Kaya tayo naghahanap ng mga extra income. So, sabi dun sa nabasa ko before, dapat hindi daw tayo nakukontento sa isang source of income lang. So, dapat multiple. So, in this training, you will discover potential ways to earn additional income. 'Di ba? Sino ba dito yung gustong madagdagan yung source of income nila? Aside dun sa kinikita mo ngayon, magkakaroon pa tayo ng additional income. 'Di ba? Sino dito yung gusto yon? Sige, para hindi tayo antukin. Pagka hindi nag-type sa chat box, ire-remove ko. Charot lang. Ayun. So, lahat tayo, 'di ba? Me and myself. Ikaw at ikaw lang. Ayun, lahat talaga tayo gusto 'yan, 'di ba? Yung mga bagay na hindi mo mabibili din sa din sa work mo ngayon. So possible pwede mo nang mabili kasi meron ka ng additional. Okay? So, ayun, thank you so much dun sa mga nagpa-participate. It means a lot to me. Ayun, so ano pa? Aside from discover potential ways, we can also gain a new skill that you can develop at your own pace. So, gaining new skill is a power to produce wealth. So, sabi nga nila, mas importante daw yung skill kesa sa pera. So, bakit? Kasi yung money, for example, pumunta ka lang sa mall. Let's say meron kang 2K. Tapos pagpunta mo ng mall, pag uwi mo, ubos na yung 2K mo. 'Di ba? But kung skill ang meron ka, that skill will give you power to produce money and wealth over and over again. 'Di ba? Unlike dun sa 2K mo na naubos lang sa mall. Tama? Tama po. Sino yung nag-agree? Na kapag meron kang skill, magagamit mo yung skill na yon to produce money over and over again. 'Di ba? Gen Z siguro tong si Jenilyn. Okay. So, this skill that you're about to learn, pwede nyo siyang aralin habang nagtuturo kayo kay NC. Habang meron kayong full-time job.
So you can do it, yun nga, along with your other duties din. For example, kung mother ka, 'di ba? Pwede niyo siyang isabay kasi hindi siya kakain ng maraming oras, like 15 minutes lang, and then pwede mo na siyang iwan. Tapos magge-generate na lang siya. Okay? Next po, ano pa ba? You will understand the basics of trading. So, if matagal na kayo sa JMG, I'm sure alam nyo na yung target audience natin ay yung mga beginners. 'Di ba? Mapa-ESL man yan, BPO, or trading. Sa una mahirap, malilito ka kasi wala namang tao na gets agad lahat. 'Di ba? It takes time to learn a skill. Ang mahalaga, willing kayo. So, consistency is the key to mastery. Lagi kong sinasabi yan kapag nag-train ako before. So, dapat paulit-ulit. So, yung iba kasi, pag sinabing day one, ay, na-attendan ko na po yung day one. Alam ko na yan. So, syempre may mga things doon na hindi mo masyadong nagets. So, ngayon, pag narinig mo siya ulit, possible na magagets mo na siya. That's why it's very important na umattend kayo ng paulit-ulit. Kahit narinig mo na siya before. Okay, what else? Sino dito yung may idea na po sa trading or sa forex, mga ganon, or lahat po walang idea? Yung may idea na, si Lucy may idea ka na, si Mommy Millet meron na din. May idea ba yan o wala? Nalito na. Ayun, wala. Ay, may cousin ka nagtitrade. Kamusta naman yung cousin mo? Mayaman na ba, Lucy? Axie? Wala na yata Axie ngayon, no? Saka yung ano mga ba tawag doon? Yung kabayo. Parang kasi may house na siya maganda. Oh, 'di ba? Bongga. Nakapag-produce na siya ng house dahil sa trading. Ayun, so next. Ibang klase po yung mga crypto. Pwede rin siyang trading. May mga tinatrades din tayong crypto. Pero dito po, forex lang tayo. Hindi tayo pupunta ng crypto. Forex lang. Okay? So next is be part of a growing community of financially empowered individuals, 'di ba? So, sabi po nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So, ibig sabihin nito, malaki yung impluwensya ng mga taong palagi mong kasama. Sa ugali, sa mga opinions, sa tagumpay, minsan sa lifestyle. Kung sino yung mga kasama mo palagi, nahahawa ka. 'Di ba? Kung yung palagi mong kasama, um, mga marites, after a week, marites ka na rin. Ganon. 'Di ba? Napapansin niyo ba yung ganon? Minsan, pare-parehas na sila ng mga ginagawa, ugali. So, if you want to improve, mahalaga na piliin nyo yung mga makakasama nyo. Dapat yung mga positive lang, yung mga goal-oriented, at saka yung mga supportive. Okay? So, lastly, ano pa ba? Yung mga pwede nyong makuha. Learn at your own pace and decide later if it's for you. So, do not conclude too fast na, ay, hindi naman para sa akin yan. So, see it for yourself muna. Analyze mo, and then decide mo kung para sa'yo ba o hindi. Kasi, Miss Madel, may nabasa po ako na scam lang po. Risky daw po ang trading. Madami daw po natatalo. So, ganun po, no? So, the question is, magpapascam ka ba? Kasi mai-scam ka lang kapag ininvest mo yung pera mo dun sa tao. Tapos, siya yung nag-trade para sa'yo. So, yun yung wag na wag nyong gagawin. Kapag nag-trade, kapag pinasok nyo tong forex, yung trading industry, wag na wag nyong ibibigay yung pera nyo sa ibang tao para sila yung mag-trade. Okay? Dapat kayo ang magte-trade ng pera nyo. Okay? Nangyayari po yan sa friend ko, ma'am. Yes, kaya po may mga nai-scam kasi pinapatrade nila sa iba yung pera nila. So, dapat hindi po ganun. Dapat kayo po mismo. Okay? So, ayun. Hahayaan mo rin ba na matalo ka? 'Di ba? Syempre hindi. Kaya nga tayo merong trainings. Well, yung losses naman is part of trading.
Pero, syempre, i-minimize mo naman siya. So, mas maganda pa rin na profitable ka, di ba? Syempre, para mag-profit yung pera na in-invest mo. So, dapat itatas mo din muna. Huwag ka muna mag-give up. Kasi hindi ka naman agad mag-i-invest ng pera sa Forex. Mag-practice ka muna dun sa demo account wherein hindi ka mag-trade ng pera dun. Fake lang. Fake money, kumbaga. Pero, mapapractice mo yung mga strategy na matututunan mo dito. Tapos, pag nakita mo na, yes, profitable nga, um, kaya ko palang kumita. Kasi yung demo account ko na 1K lang, ngayon 10K na. 'Di ba? Ibig sabihin, napalago mo yung laman ng account mo. So, that's the time na pwede ka nang mag-live account. Wherein, pera mo na yung, totoong pera na yung gagamitin mong pang-trade. Okay? Wala naman tayong, ano dito, wala tayong um, time na for example, 1 month ka lang dyan sa demo. Tapos dapat mag-live ka na, sanay ka man o hindi. Hindi po ganon. Kahit 1 taon kang mag-practice sa demo account, kahit 2 taon pa yan, okay lang. As long as nakikita mo sa sarili mo na kailangan mo pa ng practice, wag muna. Okay? So, ayun, there are two types of people po kasi. Yung iba, nagte-take ng risk para mag-grow. Yung iba naman po, nagpe-play safe. And yun nga, nag-stay pa rin sila. Kung dun sa dati nila, kung ano man sila ngayon, ganun pa rin. So, yung mga risk takers po are the ones who step out dun sa mga comfort zone nila. So, nagtatry sila ng mga bago. Baka tulad ng trading, kung bago to sa inyo. So, nagfe-face sila ng uncertainty kahit hindi sila sigurado. And willing po silang mag-fail. So, yun yung mga risk takers. But, while they might stumble along the way, natututo sila. Na-adapt nila and eventually, nag-grow po sila from those experiences. So, yun yung maganda. And yung isa naman is yung mga nagpe-play safe. So, those who play it safe tend to stick with what's familiar. Kung ano lang yung alam nila, kung ano lang yung sa tingin nila, kaya nila. So, iniiwasan nilang mag-fail. Takot sila doon. But, ang ano doon is, they also miss out on opportunities for growth, change, and yung mga breakthrough. 'Di ba? Yung mga success na dapat pala, kung tinry pala nila is possible pala na maging successful sila. Possible pala na makuha nila yung goal nila. Pero dahil nag-play safe lang sila, napalampas nila yung opportunity. So, ganon. So, ngayon, tanungin nyo yung sarili nyo. 'Di ba? Saan ka ba doon? Alin ka ba doon? Ikaw ba yung nagre-risk ikaw ba yung nagte-take ng risk para makuha mo yung goals mo? Or ikaw ba yung saktuhan lang? 'Di ba? So, mag-reflect kayo tonight kung saan ka ba doon. Okay? So, ayun. What else? Ano pa ba? Objectives. So, at the end of this session, you will understand how JMG milestone works. And yun nga, as I mentioned earlier, discover a life-changing opportunity. A life-changing talaga siya. Promise. That you never think existed. Kasi nung nakita ko tong opportunity na to, talagang na-shock din ako. Ay, meron palang ganitong opportunity. Kaya pala. So, you will also realize that you can do more and you can achieve more. Okay? And of course, yung day one natin is you will be familiarize what Forex is and of course, motivate yourself. Kasama yan. Okay? A few reminders muna bago tayo mag-continue. You need to use laptop all throughout your training. Okay? Kung eligible ka na hanggang day 5 or hanggang day 6, dapat po ngayon pa lang naka-laptop ka na. Okay? And you need to use our chat box to participate. And you need to stay engaged para hindi kayo antukin. And para minsan kasi pag engaged ka, mas naiintindihan mo kung ano yung mga tinuturo. Okay? And isa pa po, don't be late. Huwag kayong malilate kapag a-attend kayo. For example, you're planning na tapusin yung
discussion from day 1 hanggang day 5, dapat huwag kang magpapalate. Kasi pag meron kang na-miss na topic, pwedeng hindi ka na maka-gets dun sa mga susunod na i-discuss pa. Okay? You need to listen carefully. 101% dapat yung focus nyo. So, kung meron po nag-Facebook dyan, kung merong nag-TikTok, tabi nyo muna yung mga phone nyo. Okay? Kung naka-standby sa NC, tapos wala pa namang student, ayun, ano mo muna, close mo muna. Okay? And you need to have your pen and paper ready. Stay muted rin para hindi tayo ma-interrupt. And of course, always attend trainings. Yun nga, nasabi ko na to kanina na paulit-ulit attend ka lang. Kahit alam mo na yung mga pagkakasunod-sunod ng dapat sasabihin ko, attend ka pa rin. Okay? So, eto, sa mga hindi pa familiar kung paano po nag-work ang milestone natin, makinig po kayong mabuti. Saan na ba? Ayun. So, yung day 1 natin, which is yung ginagawa natin ngayon, welcome yan sa lahat ng teachers. Okay? So, para makapunta ka ng day 2, dapat yung key. And then, let's say, ang invoice mo is 15% na. Hindi ka po pwedeng umattend ng day 3. Kasi dapat 20% na. So, check mo lagi yung invoice mo. Kasi pag na-meet mo na or na-hit mo na yung dapat na percentage for that day, ayun, pwede ka nang mag-join. Okay? So, yung day 3 natin, 20% po. Yung day 4 natin is 40%. So, pag nag-40 ka na, pwede ka nang mag-attend ng day 4. Tapos, yung day 5 natin is 60. And yung day 6 natin is 70. Ano naman tong 100 na to? 100%. Pag 100% ka na, ibig sabihin, graduate ka na, KJMG. So, it's up to you if you're going to stay or magli-leave ka na kasi tapos na yung contract mo sa amin. So, dito naman kay Forex, nag-a-apply yan. Kapag meron ka ng, kapag naka 100% ka na, pwede ka nang mag-join doon sa premium namin. Okay? So, ano ba yung makukuha mo dun sa premium? Nagbibigay ako doon ng signal. Whether to buy or to sell. So, pwede tayong sabay-sabay na mag-buy kapag nag-drop ako ng signal doon. At sabay-sabay tayong mag-sell kapag nag-drop na ako ng signal doon. Bakit kailangan po 100% pa? Kasi po, kapag natutunan mo na lahat, for example, nakatapos ka na sa day 6, so, ibig sabihin, full course na yon, natapos mo na lahat. Kailangan mong mag-practice on your own. Kailangan mong aralin yung mga napag-aralan mo, reviewin mo on your own. Hindi ka pwedeng mag-join sa amin hanggat hindi ka po 100%. Okay? So, pag 100% ka na, ayun, pwede ka nang mag-join. Sabayan mo na yung signal na dinadrop ko doon. Kanina lang kakadrop ko lang ng signal. So, lahat sila nag-buy. Ayun, share ko lang. So, pag naka 100% na kayo, ayun, sabay-sabay na lang tayo doon. Okay? What else? Clarification lang ulit ha. Kanina, 'di ba nasabi ko na magde-demo accounts muna bago kayo magle-live account. So, yung iba kasi iniisip, ma'am, hindi mo na po ako a-attend kasi wala pa naman po akong pera pang capital. So, hindi mo pa naman kailangan ng pera pang capital. Actually, it takes months, years bago ka maglabas ng pang capital. Kasi nga, aaralin mo pa yan, magpa-practice ka pa sa demo account bago ka mag-live account. Okay? So, wag nyo ring iisipin na, ay, ang tagal naman pala. Yung mga bago ngayon, ay, ang tagal naman pala, 1 taon pa bago ko, bago ko kumita sa Forex. So, mas ma-excite kayo kapag matagal. Kasi kapag matagal mong pinaghirapan, mas nagiging worth it yung resulta. Huwag niyong mamadaliin yung journey niyo. Kasi, always remember na yung mga bagay na minamadali natin most of the time, yan din yung mga mabilis mawala.
'Di ba? Kung magre-reflect kayo, kung I'm sure may point kayo sa buhay nyo na minadali nyo yung isang bagay tapos ang bilis lang din nawala. 'Di ba? Ang importante, meron kang hinihintay na after a few months, after 1 year, ayan na, eto na pala, nandito na pala ako. Hindi mo mapapansin, natapos mo na pala yung 1 year. 'Di ba? Time will pass anyway. So kung hindi mo man gawin to, or gawin mo man after a year, yung mga gumawa, nandun na. Pero ikaw, lumipas din yung 1 year sa'yo, pero wala kang inasahan. 'Di ba? So, mas maganda yung meron kang nilook forward na may magandang opportunity pala na naghihintay sa akin. 'Di ba? Ayun, I hope na mo-motivate kayo kahit papano. Okay, so kung meron kayong question, drop nyo lang din sa chat box. Nasaan na tayo? Okay, so bakit nga ba? Bakit ba ginagawa to ni JMG, 'di ba? Ano ba mapapala ni JMG kung tuturuan niya kayo mag-forex? So, alam nyo ba na yung training sa Forex, kapag nag-enroll kayo outside, nasa 30K to 150K. Meron pang 300K. Para matutunan nyo yung skill na to, kailangan nyong mag-enroll ng ganun kalaking halaga. Pero dito, you're getting it for free lang. So, all you have to do is finish your commitment sa JMG at libreng-libre mo siyang makukuha. So, ano pong makukuha ni JMG? Di ba? Baka nagtataka ka. Anong makukuha ni JMG? So, referral sa Forex. Baka pag ni-refer tayo, may makukuha siya. Actually, hindi po. Maybe some of you yun nga nagwa-wonder kayo, di ba? Ang mahal ng course, pero pinapamigay lang. Hindi lang basta pamigay. Kasi live training to eh. Di ba? Live siya. Hindi siya yung recorded video lang na papanoorin mo, hindi ka makakapagtanong, wala ka mapagtatanungan ng mga clarifications. 'Di ba? Actually, hindi po sa referral. Pag pag nag-open na kayo ng account, i-open natin to sa day 3. Makukuha lang namin yung referral fee. For example, kapag nag-deposit ka ng 50K, yung unang deposit mo, 50K dapat. Doon lang mangyayari yung may makukuha kaming referral. Pero pag, for example, yung unang deposit mo, unang capital na nilagay mo is 5K, wala na. Wala nang chance na makakuha ng referral. Kasi yung initial deposit mo is 5K. Dapat 50K. So, hindi. Hindi kami nakakakuha ng referral fee. Dun sa mga nagtataka, bakit pinapamigay ng libre yung Forex? 'Di ba? So, bakit ko ba sinasabi to? I'm saying this for you to take it seriously. Na hindi yung isang attend lang, tatamarin ka na. May mga ganun eh. Isang attend lang po, tapos tinamad na. Kasi libre. Most of the time, pag nakukuha mo ng libre yung isang bagay, hindi mo siniseryoso. Kasi hindi mo naman pinaghirapan. Something like that po. Okay? So, meron din yung um, kapag hindi mo naintindihan, 'di ba? Pag meron tayong mga terms na hindi ko naintindihan, na hindi mo naiintindihan, nag-i-stop na. So, people with goals do not give up. Lagi niyong tatandaan yun. Kung meron kang goal, dapat huwag kang mag-give up. People with goals, they try and try until they succeed. So this is not just an ordinary opportunity, teachers, na makikita nyo online. Kasi this opportunity is credible to change your life. Meron ba dito ay mabago yung buhay niya? Meron ba? Taas kamay. Hindi. Pag-chat sa chat box kung meron. 'Di ba lahat tayo gusto mabago yung buhay natin. 'Di ba? Lahat tayo. Kaya nga tayo naghahanap ng extra income eh. Kasi hindi sapat. Hindi natin nabibili yung mga gusto natin.
Hindi natin nabibili yung luho ng mga babies natin, 'di ba? Gusto natin 'yun, mabilan sila ng mga luho. So, ayun. I hope na ma-motivate kayo kahit papaano. So, let me tell you a short story about me. Some of you might know this already, but some are not. Maikli lang to, promise. Di tayo abutin ng 1 hour. So, yon. Undergraduate po ako. So, I didn't go to college kasi di kaya ng parents ko. Okay? Hindi ako nagreklamo kasi gets ko naman na hindi nila kaya. Pero yung unang inisip ko noon, syempre batang 90s, walang gadget. So, sabi ko, paano na yung pangarap ko? Mataas po kasi pangarap ko eh. Sino dito mataas pangarap? Yung hanggang langit. Anyone? May mataas na pangarap dyan? Si Nathan. Ay, parang hindi ako familiar. Si Jaboya pala yata to, no? Di ba pag mangangarap ka, taasan mo na. Di ba? Mangarap ka na lang din eh. Hanggang, ba't hanggang second floor lang? Dapat taasan mo pa. Di ba? Madami din. Madami sa atin. Yes, libre lang yan. Kaya dapat taasan nyo na. Oo, madami din, di ba? Madami din sa inyo mataas ang pangarap. So, inisip ko, paano ko mabibili yung mga nakalista sa listahan ko noon? Nung ganong age lang ako, mga, ano ba yun, 16 yata? 16 pa lang ako noon. So, pag may gusto ko, nililista ko. Yung mga bags, for example, yan, bags, perfumes, clothes, at kung ano-ano pa. Kapag may gusto ko, nililista ko. Para hindi ko siya makalimutan. Kasi minsan, di ba, kahit gustong-gusto natin, nakakalimutan natin. Kaya nga na, tawag dito, na uso yung dream board. Nalalagay mo dun yung mga pangarap mo. So, ganun ako dati. Yung mga bags, nililista ko yon. Kasi gusto ko pag nagkapera ako, mabibili ko siya lahat. So, sabi ko, paano na? Paano, hindi ako nakapag-college. Ano magiging work ko? 'Di ba? Sales lady sa palengke. Don't get me wrong po baka merong sales lady here. And nag-sales lady po ako before sa palengke. Kasi nga high school graduate lang ako eh. So, yun lang yung pwede sa akin at that time. So, when I found out about NC, way back 2016, so I realized na kahit pala hindi ako nakatapos ng college, pwede pa din pala akong kumita same amount na kinikita ng mga nakapag-college. Dati kasi kay NC kumikita, kinita ko pinakamalaki 3K a day. Nung nag-start ako kay NC. 3K, 2K. So, kinikita ko sa palengke nun, ano lang, 150 a day. Yun lang sweldo ko, 150. 'Di ba? From 150 a day to 3K a day. So, syempre, na-shocks ako. Shocks. Na-shock ako doon kasi posible pala, 'di ba? Sobrang happy kasi posible na matupad mo na yung dreams kasi nasa tamang opportunity ka na. So, that's why po, we created JMG. So, we want to show the world that it is possible. Na possible din para sa mga katulad ko na hindi nakapag-college na makuha yung goals. Kahit gaano kataas yan. Basta nasa tamang opportunity ka, and yung Forex is one of those opportunities po na pwede sa atin. Kung kayo ay katulad ko na hindi nakapag-college, kung nakapag-college ka, well, good. Kasi I'm sure makakuha ka ng magagandang offer dyan na matataas ang sweldo. Pero yung mga hindi nakapag-college, Forex po is one of the opportunity na pwede nyong itry para makuha nyo yung mga goals nyo. Okay. So, ano ba yung mga goals nyo in life? Can you type it in the chat box? Ano-ano ba yung mga goals na gusto nyong makuha in life? Financial and time freedom. At si Randall naka-attend na to before. Very good, uma-attend ka ulit. Mahirap mag-maintain ng building. Dream house. Yes, 'di ba? Maging totoo ang apelyido ko. Donya. Maging Donya pala, no? Passive income. Yes. To have my own house. Own house, car. 'Di ba? Ang sarap nun. Meron kang sariling car, house, yumaman.
Very simple, yumaman. Maka 3K din po a day kay NC. Ayun, thank you so much guys. I appreciate all your entries. Travel, house and lot, financial freedom, yes. So yun, goal natin yun, 'di ba? So unang-una sa mga goal natin is financial freedom. Channel of blessings, yes. Yung makakapagbigay ka na sa mga charities, makakapag feeding ka na sa mga street children, 'di ba? So, yon kapag nag-forex kayo, yung lahat ng goals na yan, kapag sineryoso nyo to, posible po. Posibleng makuha nyo yan. 'Di ba? So, financial freedom, yan is yan sa goal natin. Kasi makakapag-grocery ka na nang hindi mo tinitingnan ng presyo. 'Di ba? Sino dito yung mga nag-grocery pa ngayon, tapos tinitingnan pa yung, yung presyo. Tapos may dalang calculator. Sino pa dito yung gano'n? Yung may dala pang calculator. Kasi bawal lumampas sa budget. Nagpapautang. 'Di ba? So, pag may financial freedom ka na, hindi mo na kailangan magdala ng calcu. Lagay ka na lang ng lagay sa cart. Hindi mo na tinitingnan yung presyo kasi kaya mo na siyang bayaran. Tama? Sarap sa feeling nun, 'di ba? Tapos makakain ka na sa mga fancy restaurant na dati pangarap mo lang kainan. Pag meron ka ng financial freedom, makakainan mo na kasama yung family mo. 'Di ba? Tapos time freedom. May nabasa ako kanina, time freedom, sabi yata ni Randall yon. So, time freedom kasi po kay Forex, hindi mo kailangan humarap sa PC maghapon. Okay? 30 minutes will do. Tapos, hayaan mo na siya. Iwan mo na yung PC mo. Kung sana yan magpo-profit. Kung tama ang analysis mo. So, time freedom na yun. 'Di ba? Kasi after 15 minutes, gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Travel ka na, punta ka na ng grocery, nood na kayo ng movie, at kung ano-ano pa. Time freedom na po yun. Pag mag-spend ka lang ng 15 minutes a day tapos kikita ka. 'Di ba? Unlike pag meron tayong full-time job, yes, meron nga tayong malaking income, pero kulang naman tayo sa oras. 'Di ba? Na for example, may family gathering, hindi ako pwede kasi may pasok ako. Something like that, 'di ba? And location freedom din. Kasi kahit nasan ka, basta meron kang internet, makakapag-trade ka. Pwede kang mag-travel kahit saan, basta may internet. Kayang-kaya mong mag-trade. Yes, Nissan. I like that freedom daw, sabi niya. Me too. I like that. How did you discover and learn Forex po? Nag-train po ako. Nag-avail po ako nung sinasabi kong sobrang mahal na course para matutunan ko po itong Forex. And sinabi lang din po ito sa akin ng friend ko kasi nakikita ko po na nag improve ang buhay niya. Meron na siyang magandang bahay at tupa ngayon. So, na-inspire ako. Kaya kahit gaano kalaki pa or kamahal yung course, pinag-ipunan ko po siya ng ilang taon. Siguro 2 taon ko yata pinag-ipunan yun. Tapos ayun, nung naipon ko na, nag-enroll na ako. At yun yung, ayun, yun na yun. Safe po ba yung copy trading? I'm not sure. Depende po. Pero yung sinasabi ko kanina na pag nag 100% na kayo, manual copy trading yun sa akin. Kumbaga kasi pag nagbigay ako ng signal doon, copy trading na rin yun kung gagayahin nyo yung trades ko. 'Di ba? Pag naglagay kasi ako ng signal doon sa GC namin, nilalagay ko doon um yung entry points, kung saan ka mag-enter, tas yung stop loss at yung take profit. Pero copy trading po, I'm not sure po dun sa ibang bagay. Like, ano ba yung copy trading na sinasabi mo? Yung mag-invest ka dun sa mga app, ganon. Tapos kusang makakopy yung trades nila. Kapag ganon, hindi ako sure kasi hindi ko siya inalam kasi ayoko nun. Mm. For me, wag na lang. Wag yung ganon, yung mga automatic. Wag po. Baka mas scam ka lang. Mas maganda yung ikaw mismo.
Apply mo yung matututunan mo sa training natin. Mas maganda yung manual trading kaysa dun sa mga bot-bot or mga copy tradings na yan. Ay, ayun si Samuel pala nag-ask din pala. Ayun, nasagot ko na siya, no, Samuel? Ayun, hindi ako nagbobot kasi nung nakaraan may nakita akong ganyan. Tinry ko, naglagay ako. 1K, ay, 3K lang. Tapos naubos. Naubos yung 3K ko dahil dun sa robot na yon. So, hindi na ako nag-try. Mas maganda po talaga yung manual. At saka yung nasa account mo yung pera mo. 'Di ba? Huwag kayong mag-i-invest. Okay? Kayo lang. Kayo lang ang humawak at mag-trade ng pera niyo. Matututunan nyo naman yung skill na yan, so gawin nyo na lang po. Lifetime pa kasi alam mo kung paano siyang gawin. Okay? What else? Ayan, yung laptop nyo, guys, teachers, dadating ang panahon, magiging ATM yan. Gusto nyo yun? Yung laptop mo ngayon, magiging ATM na. Kasi isang trade mo lang, withdraw mo na 50K, 100K, something like that. Igan din yung pinakagusto ko sa sinabi ng coach ko before eh. Kaya inuulit ko sa inyo. Kasi sabi niya, hindi ko makalimutan yun yung sinabi niya. Sabi niya, yung laptop ko, ATM machine ko na lang yan ngayon. 'Di ba? Ang sarap nun. Yung laptop mo ngayon, ATM machine mo in the future. Yes po, i-manifest nyo yan kasi posible po talaga kay Forex. Last time, nagbigay ako ng signal, yung mga nagko-follow, yung mga nandun sa GC na yon, nag-earn ng 5K. Isang taas lang yon nung signal na binigay ko. 5K. Sabi ni, sabi ni Mami, di ko nabibigay yung name. Sabi niya, sa NC po, ilang araw ko na po yan, 12 hours. Pero dito po, isang araw, ay 15 minutes lang. Actually, wala pa nga 15 minutes kasi hindi siya nag-analyze doon eh. Kasi dinrap ko lang yung itatrade ko, tapos ginaya lang nila. Mga 1 minute lang siguro pag-enter nun sa platform, tapos goods na, pinanood na lang nila. Kaya, ayun, sobrang excited sila na mas lumaki pa yung pera nila sa Forex. So, dadating din kayo sa point na yun. Kung seseryosohin nyo to at hindi kayo mag-give up agad. Okay, so, ayun. Wag niyong susukuan po. Na? Kung sa tingin nyo magandang opportunity, wag niyo sukuan. Pero kung sa tingin nyo hindi para sa'yo, well, it's your own decision na po. Okay? So, next. Ayun. Kay Forex po, 20% skills, 80% psychology. Di ba napansin nyo, nag-start ako sa parang pagmamotivate. Hindi ako agad nag-start sa information about Forex. Huwag niyong papaniwalaan niyang nag-chat, kapatid ko yan. Ayan. So, inuna ko yung mga some kind of motivation kasi mas mahalaga yun sa Forex. Yung skills, 20% lang. Yung psychology, yan ang 80%. Na mas dapat nyong mas matutunan. Kasi yung skills po, madali lang. Madali lang siyang matutunan. Ang mahirap is yung psychology. How you handle yourself kapag nagtitrade ka na. Kasi gagana na dyan yung pagiging greedy mo. Human nature yun eh. Yung nagiging greedy na tayo. Pag nakikita natin na kumikita na tayo ng malaki, ay baka lumaki pa to. Mga ganun. So, you'll know more about psychology sa mga magdadaan pang mga trainings natin. Yes, no self-control. No discipline. Nung una, ramdam na ramdam ko yan. Nung nagsisimula ako, ramdam na ramdam ko yan. Ang hirap kalaban ng sarili. Ayan, may mga lessons learned din daw si TL Christian. Nagpa-practice na kasi siya ngayon kasi dati pa siya nag-train. So, 'di ba, TL Christian, makikilala mo ang sarili mo kapag nagpa-practice ka na. Iba ang scatter sa trading. Kasi ang trading, may basehan yan. May basehan ka. Unlike scatter, ano lang siya, tsambahan.
Okay, what else? Matagal na po ako sa Forex. I started 2022. Tapos nag-practice ako 1 year. Pero syempre, depende naman yun sa mga learning phase natin. Hindi po ito recorded. Pero itong day one, ni-record ko. Para dun sa mga, since open naman to for all teachers. Ayun, ni-record ko tong day one. Okay, so anong next? Ayan, paano ka ba mag-start? 'Diba? So, guys, this Forex training, this is a token of appreciation to all of you from JMG. A token of appreciation, lalong-lalo na dun sa mga dun sa magko-continue until the end. And as your training goes by, I hope na you will find this opportunity very helpful sa inyo, na magagamit nyo para ma-change ang life nyo in the future. So, how to start? Paano ka mag-start mag-Forex? Kailangan meron kang computer at cellphone. Cellphone is pang ano lang po yan, pang monitor lang. Kung kamusta na kaya yung trading ko, nag-profit na kaya ako, yung computer po, yan po ang mas mahalaga. Lalong-lalo na ngayon sa training natin. Okay, dapat naka-computer kayo, laptop. Yung cellphone pang monitor lang yan, pang modify ng mga ongoing trades niya. Kasi mahirap mag-analyze pag naka-phone. Masyadong maliit yung screen. Okay? Next, internet connection. Basta may internet ka, kahit nasan ka, makakapag-trade ka. Trading education, ito yung pinaka-importanting part, yung learning. So, huwag kayo basta-basta tumalon sa trading ng walang aral. Maraming natatalo kasi hindi muna nag-invest sa knowledge. Okay, kaya invest muna kayo ng knowledge bago kayo mag-trade. Next po, trading platform. So, sa trading platform, dito naman, yung pinaka-common is yung MT4 or yung MetaTrader 4. Kapag beginner, MT4 yung ginagamit. Pero yung mga advanced na, MT5 naman sila. So, ito yung ginagamit para makita yung mga chart, para mag-analyze, at mag-place ng mga trades po. Okay, so sa day 3, i-set up natin yun, yung trading platform. And last, yung trading account. So, kailangan natin ng trading account. So, sa simula, yun nga, demo account muna. Tapos, kapag nakapag-practice tayo ng bonggang-bongga, naging profitable na yung laman ng demo account mo, napalago mo na, pag ready na, pwede ka nang gumamit ng live account. Kung saan real money na ang gagamitin mo sa trading. Okay? So, ayan, 5 lang po yung kailangan para makapagsimula. So, ayan, device, internet, education, platform, and account. So, again, hindi mo kailangan ng malaking puhunan agad. Ang importante, alam mo yung ginagawa mo. Okay? Next. Ayan na, minamalat na ako. Excuse me. Ayan, what is Forex market? Ano nga ba yung Forex market? So, yan yung pag-uusapan natin. Ano ba talaga yan? 'Di ba? So, ang Forex po ay short for foreign exchange. So, ito yung market kung saan nagtitrade ng pera o currencies mula sa iba't ibang bansa. So, ang pinakasimpleng explanation, bumibili ka ng isang currency habang binebenta mo yung isa. Pero hindi siya yung literal na magbebenta ka tapos mag-sell ka. Okay? Laging pares din yung tinitrade dyan. Mamaya ibibigay ko po sa inyo yung major currency pares na ititrade natin kapag nasa Forex na kayo. Let me give you another situation para mas maintindihan po nung iba. For example, meron akong pinsan nasa US. So sabi niya, maganda yung economy namin ngayon. Next week, tataas ang US dollar.
So, sinabi niya sa akin yun. Ngayon, pumunta ako ng foreign exchange. Ay, money, ano yung money changer ba yun? Ayan, basta yung palitan ng pera. Punta ako doon. Yung pera ko ngayon na 5K, 5,000 pesos, ipapamalit ko. Gagawin kong US dollar. Kasi sabi niya, tataas daw yung US dollar. Siyempre, naniniwala ako sa pinsan ko kasi nasa US siya. So, yung 100, yung 5K ko, nakakuha ko ng 100 USD. Magkano tayo? Okay, so 100 USD po ang nakuha ko. Doon sa 5K na pera ko. Tapos, after a week, nabalitaan ko, umakyat nga. May nakita ko sa balita na umakyat na nga yung yung dollar. So, from 50 pesos, nung nagpamalit ako, 1 USD is 50 pesos nung time na nagpamalit ako. Tapos after a week, naging 55 pesos na siya. Pag pagpunta ko dun sa money changer, nakita ko yung 1 USD is equivalent to 55 na. So ngayon, yung hawak ko na 100 USD, ipapamalit ko ulit. Okay, so 100 yon, multiply natin sa 55, so magiging 5,500 na. So, yung 5K ko last week, nung nagpamalit ako, ngayong week, naging 5,500 na. Kumita ako ng 500 pesos. Doon sa loob ng isang linggo na yun. But, dito po kay Forex, since meron na tayong online platforms, online trading account, hindi mo na kailangan pumunta ng money changer at maghintay ng isang linggo para kumita ng 500 pesos. Okay? Dito sa online, every second naiiba yung um yung price. Kaya every second pwede tayong kumita. Hindi isang linggo. Okay? Ayun, yun yung pinaka-simple explanation ng Forex. Nagpapamalit tayo ng pera or currencies. Okay? So, what else? Forex is also the biggest financial market in the world. So, mas malaki po ito kaysa sa stock market. Okay? Mahigit 6 trillion dollars ang tinitrade araw-araw. And open po siya 24 hours, 5 days a week from Monday, 5 a.m. to Friday, 5 a.m. Okay, sa November, mag-iiba yan. Magiging 6 a.m. na. Okay? What else? Forex is also considered as an online business. Kasi nga, kikita ka na using your phone, your laptop. So, technically, online business na po siya. And what else? Pandemic-proof din siya and inflation-proof. Kasi nga, pera yung tinitrade mo. And pandemic-proof kasi kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. Basta meron ka ng mga bagay na na-discuss natin kanina. Okay, what else? May question ba? You can trade anywhere, anytime. Okay? So, wala na pong question about dito. Proceed na tayo. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na mga pares na ite-trade natin, hindi pwede na isa lang. Dapat dalawa. Okay? So, una-una, yung USD, Euro kontra USD. So, magkalaban yung dalawa. Yan. Tapos, yung next po is British Pound kontra US dollar. Okay, next naman is US dollar kontra kay Japanese yen. Ayan, USD JPY. Tapos USD CHF naman
USD kontra Swiss franc. USD CAD, dollars kontra Canadian dollar, USD. Tapos AUD, USD po, Australian naman, tapos USD pa rin. And NZD, USD, New Zealand dollar po, kontra USD. So, ito yung mga 7 major currency pair na pag-aaralan nating i-trade sa mga susunod na mga araw po. Okay, what else? Ayan, dito na tayo sa types of chart. Pag nagtitrade na kayo, gagamit kayo ng mga chart to analyze the market. So, merong tatlong uri ng chart. Una is yung line. Yan, ganito itsura niya. And then, bar chart. Ganito naman siya. And yung pangatlo is yung candlesticks. Ayan. Ganito siya. So, candlesticks are a type of price chart that is used to show the movement of an asset's price. For example, ayan. Ang isang candlestick, nagsho-show yan ng movement ng price. Okay, for example, this is Euro USD. Ayan, dyan nyo makikita sa candlestick na yan ang galaw ng market ng Euro kontra US dollar. So, yung mga successful traders, halos lahat po, ang ginagamit is itong candlestick. Kasi mas madali siyang basahin at mas madali po siyang pag-aralan. And each candle po represents the price movement over a particular period of time. Wait lang, open ko muna yung aking platform. Ayan. So, over a particular period of time. Kasi meron tayong mga time frames na nandito sa taas. Nakikita nyo ba? Here. Ayan. Itong binilugan ko, ito po yung mga time frames. So, for example, nandito ko sa H4. Ibig sabihin, ang isang candlestick na to, nire-represent niya yung 4 na oras. Nire-represent niya yung galaw ng price sa loob ng 4 na oras. So, katulad nito, yung gumagalaw na to, is nag-open to kaninang 7. Ay, wait. Kaninang 6 p.m. Tapos, since nasa H4 tayo, 4 hours yan, from 6 p.m., matatapos siya ng 10 p.m. Kasi nga, 4 hours. So, ngayon is 9:56. Mamaya, 10 p.m. exactly, makikita nyo na merong lalabas na bagong candlestick dito. Gets po? Kapag nandito ka naman sa H1, ibig sabihin, ang isang candlestick nire-represent niya yung galaw ng price movement sa loob ng isang oras. Okay? Pag nandito ka naman sa M30, ibig sabihin, ang isang candlestick equivalent niya is 30 minutes. Pag nandito ka naman sa M15, ang equivalent ng isang candlestick ay 15 minutes. Tapos pag nandito ka sa M5, ibig sabihin 5 minutes naman. Tapos dito sa M1, 1 minute. Okay? Ayan. Pero, mas magandang mag-trade sa H4 at saka sa D1. Pag magte-trade kayo, H4 at saka D1. Well, depende yon sa sarili nyo. Kung gusto nyo na araw-araw nagte-trade ka, dito lang kayo. Sa 1 hour, M30, M15, ganun. Pero kung ayaw nyo ng araw-araw kayong nagte-trade, like for example, gusto mo
Um, for example, 3 times a week lang. So, dito na lang kayo sa D1 o kaya sa H4. Pag nag-training po ba tayo sa Forex, guarantee na po ba yun na di na po tayo matatalo? Siyempre meron. Depende yan sa'yo, Miss Janeline. Depende sa'yo. Depende sa analysis mo. Depende sa kung paano mo i-handle ang sarili mo. Ganun po. Risky po ang Forex. But if you will do it right, maganda po ang Forex. Sky is the limit. Ang pwede niyong kitain kay Forex. Actually, yung coach ko nga last time, pinakita niya yung trade niya. In 1 hour, kumita siya ng 1 million. Imagine, 1 hour, kumita siya ng 1 million. Sarap nun. Withdrawin mo na agad, 'di ba? Bili ka na agad ng kung anong gusto mong bilhin. That's why, ang laptop niya, ATM machine niya na. Kasi isang trade niya lang, ganun nakalaki yung kinikita niya. Sky is the limit. Pwede kang kumita ng 1 million, 2 million, depende sa laman ng account mo. Okay, what else? Nasaan na tayo? Ayan, may clear na tayo sa mga time frame ha. Pag beginner kayo, and for me, kahit ako, mas gusto ko mag-trade dito sa H4 at saka sa D1. Actually po, si coach, nag-start din po siya ng maliit. Pinalaki lang po niya. Parang ako po, yung ginagawa ko po ganun. Nag-start lang din po ako sa maliit kasi wala naman po akong pang-capital na 1 million. So, pwede po yun. Ang maganda is, pwede mong i-compound. For example, ang meron ka lang ngayon is uh, 10K. Pwedeng dun ka muna magsisimula. Tapos, palalakihin mo siya. Iko-compound mo. Hanggang sa yung amount na yon ay kapag nag-trade ka, is kaya ng kumita ng, kung ang goal mo is 50K a day, ayun, saka ka palang magwi-withdraw. Tinuturo ko din po yung compounding sa day 6. Kaya ba yan matutunan ng less than a year, mga 6 months po? Yes po. Kayang-kaya po, basta consistent ka. Consistent kang nagpa-practice, consistent kang nagla-learn, uma-attend ng mga trainings, kaya po in 6 months. Okay? So, goods na tayo dito sa H1 at saka sa H4 at saka sa ibang time frames. Etong D1, ibig sabihin ng equivalent nito is 1 day. 1 day. Tapos dito naman sa W1, ibig sabihin 1 week po. Okay? So, ayan. Okay? So, candlesticks. Let me discuss po. Since candlesticks ang gagamitin natin to analyze the market, syempre dapat alam mo kung paano mo babasahin at titingnan yung candlestick. So, eto na yung tanong mo. Sino ba yun? Si Sham. Kapag red po ang candlestick, ibig sabihin po bumaba ang price. Bearish po. Another term, bearish. Bearish. Bearish candle. Excuse. Ibig sabihin po pag red, uulitin ko para mas matandaan, ibig sabihin ng red, bumaba ang price. Bearish ang market. Okay? Kapag green naman po, ibig sabihin po umakyat ang price. Ibig sabihin bullish. Another term is bullish. Bearish, bullish. Okay? Bumaba ang price kapag red, tumaas ang price kapag green. Tandaan niyo po yan ha. Take down notes. Okay? So, ngayon po, ang isang candlestick, yan, katulad niyan, yung dulo, ito po, ayan, yung mga guhit na nakikita niyo sa taas at saka sa baba, yung mga walang kulay, ang tawag po dyan ay wick. Okay, this one, W-I-C-K. Yung mga guhit sa taas at baba ng candlestick, ang tawag dyan, wick. It's very important na alam nyo yung mga ganitong bagay. Kasi magagamit nyo yan in the long run. Okay?
How about this one, yung merong kulay? Ang tawag po dyan ay body. Okay? Ang tawag po dyan, body. Again, dito wick, tas eto naman body. Yung meron ding four parts yan. Isang candlestick ay merong apat na parte. High, open, close, at low. Yung high, ibig sabihin, yung point na to, yung pinakamataas na naabot ng price during this uh, tawag doon, um, this period of time. Ano ba yun? Hindi ko na nasabi. Ayun, basta ito yung high. Ibig sabihin, ito yung price na pinaka naabot. Let's say, for example, yung candlestick na to, equivalent niya ay 1 hour. So, ibig sabihin, sa isang oras na to, for example, nag-start to ng 10 p.m., mag-e-end, oh wait, nag-start ng 9 p.m., nag-end ng 10 p.m., ibig sabihin, yung point na to, ito yung pinakamataas na naabot ng price doon sa time na yon. Okay? Tapos yung low naman, ito yung pinakamababang price na naabot doon sa isang oras na yon. Okay? Tapos yung body, eto na siya. Pag bearish, kapag pababa yung price, di ba pag red bearish yan, ibig sabihin bumaba ang price. Ang open niya ay dito. Dito nag-open ang price niyan, tapos bumaba at dito nag-close. Kasi nga, pag red, ibig sabihin, bumaba ang price. So, ang open niya ay dito sa taas, tapos dito naman siya nag-close. Okay? So, ang pwedeng nangyari dyan, ang nangyari is dito nag-open dito nag-open ng price, tapos umakyat ng konti hanggang naabot yung high na to, tapos pinush ng mga seller pababa hanggang dito. Tapos after a few minutes, may mga lumabas na buyers na push hanggang dito, kaya dito siya nag-close. Okay? Ganun po siya. Dito naman sa green, which is yung bullish, umakyat ang price o tumaas ang price. So, baligtad naman. Dito siya mag-o-open sa baba. Kasi nga paakyat eh. 'Di ba? So, dito siya nag-open, umakyat siya, pwedeng hanggang dito, tapos bumaba hanggang dito sa low, umakyat ulit na itulak ng mga buyers at dito na siya nag-close. Okay? Nagets po ba kahit papano yung sa candlestick or hindi? O antok na? Kaya pa? Kaya pa po? Okay, ulitin ko po. Medyo confused pa. Yes, normal yan sa nag-uumpisa. Normal po yan sa nag-uumpisa. Kaya dapat paulit-ulit kayong uma-attend. Kasi sa second time, most of the time, dun mo palang nagagets. Ganon. Okay? So again, ulitin ko, pag bearish, pababa ang price, bumaba ang price. Kaya mag-o-open siya dito, tapos bababa ang price at dito siya magko-close. Okay? Pero syempre, dahil meron tayong high at low, pwedeng umakyat muna siya dito, umakyat hanggang maabot yung highest price na yan, tapos bumaba hanggang dito sa low, pero naitulak ng buyer, kaya dito siya na-close. But, ang open niya is sa taas, bumaba, kaya dito siya nag-close. Kasi nga, bumaba ang price. Okay? Dito naman, dito ang open sa baba, paakyat ka sa green, at dito po ang close. Okay? Attend kayo ulit sa susunod para mas maintindihan. Okay? So, ayun. What else? Time frames, na-discuss na natin. Okay. So, time to trade. Kailan ka ba pwedeng mag-trade? Kung nasa daily time frame ka, yung D1, mag-o-open ng 5 a.m. yung candle. So, 5 a.m., ipe-place mo yung trade mo. Okay, 5 a.m. Kung gusto mo sa daily time frame po.
Mag-a-analyze po tayo 15 minutes before mag-open yung candle. Ha? 15 minutes before mag-open yung candle, dapat nag-a-analyze ka na. Kasi, kung ano man yung lalabas sa analysis mo, itatrade mo na yon pag nag-open na yung candlestick. Pero kung sobrang aga naman yan, kasi 'di ba yung iba, Miss Madel, sobrang aga naman po ng 5 a.m. Tulog pa po ako niyan. So okay lang kasi meron naman tayong 4-hour time frame. 'Di ba? Meron tayong 4-hour na time frame wherein yung equivalent ng isang candlestick ay tumatakbo siya ng every 4 hours. So, magi-start siya ng 5 a.m. So, kung tulog ka pa dyan, okay lang, i-X mo na yan. Tapos, lalabas naman ulit yung panibagong candlestick na pwede mong i-trade ng 9 a.m. Kasi nga, di ba, every 4 hours? So, 9 a.m. may lalabas ulit. Pwede ka ulit mag-trade dyan. Kung may makikita kang opportunity. Okay? Pwede ka ulit mag-analyze. So, kung lalabas, kung magte-trade ka ng 9 a.m., anong oras ka mag-a-analyze? Yung pang 9 a.m. na candlestick na ite-trade mo, anong oras ka mag-a-analyze? Very good. 8:45. Ayan, di ba nagigets nyo na kahit papano? So, 8:45, haharap ka na sa chart mo, mag-a-analyze ka na. Okay? Para paglabas ng candlestick ng 9 a.m., pwede ka nang mag-place ng trade. Okay? Miss Madel, madaming student niya, nag-ESB pa ako niyan. Nakalimutan ko, baka makalimutan ko mag-trade. Okay lang, kasi meron tayong pang 1 p.m. Okay? May lalabas ulit 1 p.m. Anong oras ka naman mag-a-analyze pag magte-trade ka ng 1 p.m.? Okay, 12:45. Very good dun sa mga sumasagot. Kasi, pag sumasagot kayo, pag nagta-type kayo, mas tumatatak sa isip at utak natin yung mga sinasagot natin. So, very good na sumasagot po kayo. Okay, so very good yan. 12:45, mag-a-analyze ka na. Dapat tapos ka nang mag-analyze bago lumabas yung candlestick. Okay? Miss Madal, kaka-lunch ko lang yan eh. Inantok ako, nakatulog ako. Okay lang. Sige, okay lang. Kasi may lalabas ulit. 'Di ba? May lalabas ulit na another candlestick for 5 p.m. Nag-type na sila. Alam na nila kung ano yung next kong tanong. Yes, mag-a-analyze ka ng 4:45 p.m. Very good ah. Alam niyo na. Ayun, 4:45 mag-a-analyze na kasi 5 p.m. lalabas na yung candlestick na ite-trade nyo. Okay? Very good yan. So, Miss Madel, 5 p.m., ano ko niyan, nagsundo ako ng anak ko sa school. Yan, di ba? Okay lang, kasi may lalabas ulit. Anong oras lalabas yung next candlestick ng 5 p.m.? Anong lalabas? Anong oras lalabas yung candlestick na next? Very good, 9 p.m. 9 p.m. pa, 9 p.m. pa, Mi. Kasi di ba 4 hours? So 5 p.m. plus 4 hours is 9 p.m. Okay. So after ng 9 p.m., eh, Miss Madal, nanonood ako ng ano niyan eh. Ano ba yung palabas pag 9 p.m.? May lalabas ulit. Anong oras naman lalabas yung next ng 9 p.m.? 1 a.m. Okay. 1 a.m. So ayun, nagagats niyo na ha? Eh, Miss Madel, puyat ako. Tulog na ako niyan. Huwag ka na mag-trade. Sabi nga ni JD, huwag ka na mag-trade kung lagi kang may excuse. Ayan. So, ang point is, maraming oras na pwede kang mag-analyze at mag-check kung pwede kang mag-trade. Okay? Basta tandaan nyo po, 15 minutes before, nag-analyze ka na. Tapos, wag mong papaabutin. For example, nag-analyze ka 15 minutes, tapos 5:01 na, hindi ka pa tapos mag-analyze.
Dapat bago mag 9 p.m., bago mag 9 a.m., tapos ka na mag-analyze. Kasi sakto, ilalagay mo na yung trade mo, depende kung ano yung analysis na lumabas. Yung resulta na lumabas sa analysis mo. Okay? Yes, pwede kayong mag-trade the whole day. Nung nagsisimula ako, excited ako na kumita, kaya gusto ko mag-trade ako the whole day. Ayun. Pero, do not overtrade. Pag nag-overtrade ka, baka maubos ang capital mo. Okay? So, next. Yes, maganda mag-trade pag gabi. 9 p.m. ang pinakamagandang mag-trade kasi 9 p.m. open na ang US session. Ang US ang pinakamalakas magpagalaw ng market. Kaya pag 9 p.m., mabilis na yung galaw. Pag mga umaga hanggang alauna, mabagal pa yan. Mabagal pa yung galaw ng market. Napapansin nyo yan, pag meron na kayong account, pag mga ganong oras, mabagal pa. Pero pag nag-open na ang US session, mabilis na. Sa ibig sabihin, pag mabilis, mas mabilis kang kikita. At syempre, kung mali naman ang analysis mo, mas madali kang matatalo, 'di ba? Kaya you need to practice araw-araw. Araw-araw. Charot. Ayun, araw-araw kayo magpa-practice, huwag kayong tatamarin, okay? So, what else? Ayan. Next na tayo. Okay, so sino-sino ba yung mga nagpapagalaw ng market? 'Di ba? Yung mga institutions, sila ang nagpapagalaw niyan. Yung mga nakikita nyo na, sana ba? Gumagalaw ba? Hindi. Ayan, for example, dito tayo sa M1 para makita nyo. Ayan, di ba gumagalaw yan? Every second, nakikita nyo gumagalaw. Di ba? Umaakyat, bumababa. Ibig sabihin, nagtatalo ang buyer at ang seller niyan. Di ba? Parang si Goku at saka si Frieza. Ay, hindi. Si Cell yata yun. Yung mga 90s dyan. Ayan. Di ba? Parang nagtatag of war ang seller at ang buyer. Ayan. Anong oras ngayon? 10. Kaya medyo mabilis ang galaw niyan. Ayan o, nananalo si seller kasi nagre-red siya. Yan. Ganyan. So, sila yung mga nagpapagalaw. Yung mga banks, yung mga insurance companies, yung mga pension funds. Kasi ang laman ng account niyan ay bilyon-bilyon. Kaya sila lang yung may kakayahan na magpagalaw ng market. Tayo, dito tayo kabilang sa retail traders. Tayo, wala tayong kakayahan na pagalawin ang market. Kaya ang gagawin natin, sasabay tayo sa mga institutions na nagpapagalaw ng market. Imagine $6 trillion ang nasa stock market araw-araw. So, kukurot lang tayo ng konti dun para maging ano natin, profit natin, di ba? So, ayun. Um, dito na tayo, malapit na tayong matapos. Exchange rate na. So, sa exchange rate, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo kikita. Kung paano ka ba kikita sa Forex. Okay? So this is an example. Example lang po ito ha. For example, nandun tayo sa Euro kontra USD. Okay? So 1 euro, let's say, is equivalent to 1.5001 USD. Kung iyan ang current price ngayon. Nag-analyze tayo sa market. Wait lang. In reality, 'di ba? Wag muna 'to. Ano na lang tayo? Peso muna. For example, wala kasing pesos sa ano sa trading. Masyadong mababa ang value. So, 1 USD, 'di ba? For example, pumunta ka ng grocery. Meron ba kayong nakita doon na let's say asukal. Tapos ang presyo niya ay 24.0286. May nakita ba kayong ganyang presyo sa mga grocery, sa mga binibili niyong item? Wala. Kasi po, sobrang baba na
nung value. Okay? In reality, hanggang 2 decimal places lang tayo. 'Di ba? Kunyari, 24 and 50 cents. Ganyan, 25 and 25 cents, 'di ba? Hanggang 2 decimal places lang. Pero, dito sa Forex, dito tayo kikita. Yan. Ang tawag dyan, PIP. P-I-P. Okay? Sa bawat pagtaas at pagbaba ng PIP, dun po tayo kikita. For example po, ito ang current price ngayon. Ang 1 euro, ito yung equivalent niya sa sa USD. Ngayon, nag-analyze tayo. Tapos, base sa analysis natin, tataas po ang price. Okay? Tataas. Ibig sabihin, pag tataas, magbabay po tayo. Okay? Again, pag tataas, magbabay ka. Pag bababa ang price, magse-sell ka. Let's say, ang unang lumabas sa analysis natin ay tataas ang price. So, we're going to buy. We buy at this current price. 1.5001 USD. Ito ang entry price natin. Dito tayo nag-enter. Ngayon, sa bawat pagtaas ng PIP, kikita tayo. Okay? Kasi sabi natin, tataas, kaya magbabay tayo. Kikita ka sa bawat pagtaas kapag nag-buy ka. So, pag naging 1.5002 na yan, ibig sabihin, nag-profit ka na ng 1 pip. Okay? Nag-profit ka na ng 1 pip. Let's say, naging 1.5004. Nag-profit ka na ng 3 pips. Okay? What if naging 1.5109? Ilang pips na po ito? Let's say po, yan ang naabot ng price nung nag-trade tayo. So, ilang pips na po ito? Okay, very good. 108. So, nanalo na tayo ng 108 pips. Ganyan po tayo mananalo. So, yung pips ba na yan, pera na ba yan? Magkano po ba ang equivalent ng pips na yan? 'Di ba? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Dito muna tayo. For example naman, lumabas sa analysis nyo ay bababa ang price. Ibig sabihin, magse-sell tayo. Okay? Magse-sell tayo kapag bababa ang price. Kapag nag-sell ka, mananalo ka sa bawat pagbaba ng pips. For example, naging 1.4999. Ay, mali. Sige, yan na lang. So, pag dito, panalo na tayo ng 2 pips. Okay? Yes. Very good, TL Christian. Pag naging 4.993, ilang pips na to? 4.993. Ilang pips na to? Ilan? 8? 8 ba? Sino magaling sa math? Ayan, mas marami yung 8. So, 8 na lang. Di pala nag-compute. Tinamad mag-compute. Ayan. So, tingnan natin ha. Diba? 1.5001 minus 1.4993. That's 8. Okay, 8 pips. Para makita lang ng iba. Okay, so that's 8 pips. What if yung inabot ng price na tinrade mo ay hanggang 1.4890? Ilan to? 1.4890.
111? Okay, ibig sabihin, nanalo tayo ng 111 pips. So, eto na. Magkano? Magkano po yan? Diyan po papasok yung lot size. So, yung lot size na yan, depende yan sa laman ng account mo. Okay? Dinidiscuss ko in depth yung lot size sa day 6. So, for example, yung trading account mo, ang equivalent niya is 50 pesos per pip. Okay? So, kung nanalo ka ng 108 pips at ang lot size mo ay 50 pesos per pip, magkano ang kinita mo? Imo-multiply mo lang yon. Imo-multiply mo lang yon. 50 times 108. Nanalo ka ng 5,400 doon sa trade mo na yon. Pwedeng 15 minutes, pwedeng 1 hour, pwedeng 4 hours. Yan po. So, kung mas malaki ang laman ng account mo, at let's say, ang lot size mo ay pumapatak ng 200 na per pip, so 200 times 108 pips, nanalo ka ng 21,600. Same lang. Okay? For example, iba-iba po yan. Depende po sa laman ng account. Ha? For example, si Randall, nagte-trade siya ng 50 pesos per pip. Okay? Tapos, si JD, ay, wait. Si JD naman po ay 150. Mas malaki daw yung laman. Mas malaki yung laman ng account ni JD. So, dito si Randall, dito si JD. Tandaan nyo na lang ah. Mahirap magsulat eh. Tapos, si ano naman, si Nathan. Ayan, yung mga nakikita kong pangalan. Si Nathan naman is 1K per pip. Kasi ang laki na, madami daw siyang pang-capital. So, 1K per pip na daw yung laman ng account niya. So, ngayon, let's say naglagay ako ng signal. For example, ha? Kunyari, kasali kayo doon sa ano, doon sa signal. Tapos, nag-drop ako ng ano, ng signal. Sabay-sabay tayo. Sabi ko, buy. Ayan. So, magbabuy tayo lahat. 'Di ba? Ayan. Buy tayo lahat. Ayan. JD, si Randall, si Nathan. Sabay-sabay kayong nag-buy. Tapos, sabay-sabay din tayong mag-e-exit. Let's say nanalo tayo ng 200 pips. For example ha, lahat tayo nanalo ng 200 pips. So magkano ang kinita ni Randall sa 200 pips na 50 pesos lot size? Ayoko mag-calculate. 10K. Okay, 10K daw. Magkano naman yung kinita ni JD doon sa 150 pip niya? 30K naman kinita mo. Tapos, kanino nga to? Kay Nathan. Yung 1,000 niya, yung laman ng account niya, magkano naman kinita niya? 200K. Ayun, 200K. Ayan. So, sabay-sabay tayong nag-buy. Pare-parehas lang yung trade natin. Pero, mas malaki yung kinita ni Nathan. Kasi mas malaki yung lot size niya. Nagagets niyo po yung concept ng lot size? Yan, ganun po siya. So, ibig sabihin, mas malaki yung capital mo, mas malaki yung pwede mong ma-earn dun sa isang trade na yon. Pwedeng umabot pa yan ng 1M. Yung lot size po ay iyon po yung 2% ng laman ng capital mo. Okay? Ganun po. So, kahit wala kang malaking pang-capital, pwede naman natin niyang i-compound. Yun nga lang, sa compounding, hindi ka muna magwi-withdraw. 'Di ba? Iipunin mo muna ng iipunin yung laman ng account mo hanggang sa makuha mo yung goal mo. Tsaka ka palang magwi-withdraw. Kung kaya ng kumita
Nung laman ng account mo yung goal na gusto mong kitain, that's the time na magha-harvest ka. Sa una, magtatanim ka muna. Plant lang muna ng plant. Pag nakuha mo na yung goal mo, doon ka na magha-harvest ng magha-harvest. Okay? So, clear na po tayo kung paano tayo kikita kay Forex. Goods na? Ayan, clear na daw. Ayun, nabuti naman. Okay. So, how to trade Forex? 'Di ba? Paano ka ba talaga magti-trade ng Forex? Using analysis using different strategy. Okay? Analysis po using different strategy. And analyzing when exchange rates will go up or will go down. 15 minutes a day lang yan. Or 1 minute a day. Kasi ako yung, kasi kung kasali ka dun sa ano, 'di ba? Pero mas maganda kung mag-a-analyze ka on your own. Okay? So, ayun. Tapos na po tayo sa day 1. Any question po before we end our discussion? Ayan. So, sa day 2, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-a-analyze. Excited ba? Excited ba kayong mag-analyze? Yes po, bukas po ang day 2, same time po. Bukas po, yes. Tomorrow, same time. Minimum amount, saka mo na yan alamin, Mami Jenilyn. Mag-practice ka muna sa mag-practice ka muna sa demo account. Pero to answer your question, actually, ang minimum na pwede nating i-deposit dun sa trading account, pwede naman 5K. Pero hindi siya flexible. I mean, ang minimum lot size kasi is 0.01. So, hindi siya ganun ka-manageable pag maliit po. Yung mag-analyze, yun ba yung mag-buy na? Yes. Pag nag-analyze ka na, ayun, tas meron ng lumabas na result dun sa analysis mo, pwede ka nang mag-buy. At pwede ka na rin mag-sell. Depende. Ideal po, 50. 500 USD. Ideal. Para mas manageable yung lot size. But again, kung hindi naman kaya, okay lang naman na mag-start sa maliit. Iko-compound mo nga lang. Yes, parang ganyan, Joy. Basta meron tayong mga indicators, mga way to analyze para malaman mo if you're going to buy or sell na. Yes, tomorrow pa yon, Randall. Pero maganda rin na uma-attend kayo lagi sa day 1. Kasi nasa day 1 yung mga basics. Yung mga kailangan yung malaman. Kasi pag nagdiretso ka na ng day 2, tapos hindi mo alam yung candlestick, hindi mo alam yung kung paano kakikita, 'di ba? Parang useless. Hindi mo magagets yung discussion kung hindi ka dadaan sa day 1 at hindi mo maiintindihan yung basics. Okay? 50K po ba iti-trade ba yan lahat? Hindi po. Yes, 2% lang po. Safe naman po yung fund habang hindi wini-withdraw. Yes po, very safe yon kasi nasa account mo siya. And yung gagamitin nating broker is, ano na siya, kumbaga, trusted na ng mga successful and profitable traders around the world. Okay. Yes, nakalimutan ko na agad. Ayun. Yes, i-send ko to sa sa GC, yung day 1 natin. Okay. So, questions? Si Christian. Bakit? Nag-trade ka? Tapos tinrade mo lahat? Hmm. Okay.
So, kung wala na po tayong questions, thank you so much po for attending your day 1 and I'll see you tomorrow sa mga eligible na for day 2. Okay, thank you and good night. Thank you po. Thank you so much.